Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2 kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes.
Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat. Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Ating mga eksperto dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of Bawat pananagutan at tatalakayin dito sa Hoy, Bawal Yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang NBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy, Bawal Yan, tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026, hindi lang sa Metro Manila kundi pati rin sa Mega Manila.
patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan mong malaman. Mapapakinggan sa ACS Balita sa 2x2. Kasama sina Anthony Taberna at Jerry Baha. Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang basta good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. Magandang araw mga kaibigan. Ito po ang inyong balerina ng bayan, si Lisa Macuhay Lizalde, na nag-aanyaya sa inyong samahan kami at ang aming mga espesyal na panauhin para sa kalahating oras ng masayang kwentuhan sa aming programang Art to Art, kung saan ang usapang sining at kultura ay para sa lahat.
Huwag kaliligtaan, tuwing linggo, alas 3:30 ng hapon, dito lamang sa DZRH Radio, DZRH TV, at via online streaming. Skandal. Sabi sa DZRH News ng isang ICI official, tapos nang imbestigahan ng komisyon ang mga pangunahing personalidad na nasabit sa iskandalo. Ayon sa opisyal, kaya na ng PNP Criminal Investigation and Detection Group, National Group Investigation, gayon din ng Justice Department para sa iba pang individual. Kaya posibleng hindi umarap sa ICI ang mga naharap sa reklamo kagaya ni Congressman Eric Yap at kapatid na si dating ACT-CIS Party List Representative Edvic Yap. Matatanda ang pinadadalo sa pagdinig ng ICI si Congressman Yap noong Disyembre ng nakalipas na taon, pero hindi siya sumipot dahil siya ay nasa labas ng bansa. Kinumpirma naman ni Immigration Spokesperson Dana Sandoval na kasalukuyan nasa Pilipinas ang magkapatid na Yap na kapwa mayroong hold departure order. Samantala naman, kapwa umarap si dating Congressman Mike Defensor at kanyang misis na si Julie Defensor sa NBI matapos ipasubpe na kaugnay ng paglantad ng 18 nagpakilalang dating Marines ngayong pong araw na ito. Una pong sinabi ni Defensor sa DZRH na wala siyang papel sa affidavit ng ex-Marines. Tinulungan lang niya ang mga dating sundalo kabilang po ang pagbibigay ng transportasyon. Nanindigan po ang dating congressman na pangaharas lang ito ng Bureau laban sa mga nagsasabi ng katotohanan at naglantad ng korupsyon sa gobyerno. Pinababasura ng National Union of Journalists of the Philippines sa korte ang kaso ng paglabag sa Data Privacy Act na inihain laban sa aming news reporter na si Boy Gonzales. Maringkirin din na ng NUJP ang anilay pangabuso ng kapangyarihan at ng batas ng complainant na si Councilor Rosalino June Ibay Jr. ang pagsasampa ng reklamo laban kay Gonzales. Pagugat ang kaso ng report ni Gonzales ang tungkol sa arrest warrant na ipinalabas ng Manila RTC Branch 4 laban kay Ibay sa kasong lascivious conduct. Ang kasong ito ni Ibay ay sinampa matapos sumanong ipasok ng konsehal sa isang motel sa Pasay City ang isang menor de edad. Depensa ng NUJP, ang pagulat ni Gonzales sa naturang arrest warrant laban kay Ibay ang kanyang tungkulin at hindi isang krimen. Samantala, sisimulan na raw po sa susunod na linggo ang pamahagi ng fuel subsidy sa mga tricycle driver kaugnay po ng pagtaas ng presyo ng petrol dahil po sa bakbakan sa Middle East. Ayon po kay Social Welfare Secretary Rex Gatchalian, ito po isasagawa sa 39 na payout center sa Metro Manila mula March 17 hanggang March 19. Abot daw po sa 139,000 mga tricycle driver ang makikinabang sa 5,000 piso na cash sa ilalim po ng assistance to individuals in crisis situation. Ang mga benepisyaryo ay batayan niya sa hawak na listahan ng mga lokal na pamahalaan at hindi kabilang dito ang mga kolorum. Meron tayong 17 minutos makalipas ang alas 2 ng hapon. Hiniling ng mga kaanak ng isang murder victim sa Samar ang tulong ni Acting Justice Secretary Frederick Vida upang busad ang kaso halos 9 na taon na nakalipas mula na mangyari ang krimen. Ang apela ay pinabot ng pamilya ni Enrique Manas Sr. na tinambangan noong July 23, 2017 sa bayan ng Santa Margarita. Nasampahan na ng kaso ang ilang individual na pinaniniwalaan sangkot sa pagpatay, kabilang ang isang Emilio Zosa, Arturo de Borbon at isang Joel Calagos. Gayunpaman, mistula na pako ang kaso hanggang sa utusan ni dating Justice Secretary at ngayon ay Ombudsman na Boying Remulla. Noong January 16, 2025, ang DOJ Office of the Prosecutor General na isumite sa hukuman ng impormasyon sa Manas Islay case. Makalipas sa mahigit sa 400 araw, bigo na maipapad ang direktiba ni Remulla. Kaya naman nakiusap na ang pamilya ni Manas sa kasalukuyang liderato ng DOJ na tulungan silang maipatupad ang utos ni Remulla upang gumulong na ang kaso at hustisya.
Nagpaig naman po ng kanta ng Pambansang Pulisya ng Malalay sa pagbibigay ng fuel subsidy sa susunod na linggo. Ayon po kay PNP Chief General Jose Melencio Natnates Jr., malaga ang kanilang presensya sa mga ganitong aktibidad. Dahil po dito inatasan naman ng General ang lahat ng unit commanders na makipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan para sa gagawing distribusyon. Anya ito'y para matiyak din daw po ang mabilis at maayos na pamahagi ng cash aid sa maapektado ng krisis sa produktong petrolyo. Labas tayo nating impilan, mahalagang papeles na magpapalakas sa impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte pinalalantad na. Ibalita mo yan mula sa Kamara, RH number 12, Manang Milky Regunan. Manang Milky. Romel at Ray, dapat manantad ang mahalagang papeles at dokumento para masilip at maimbestigahan kung may matitibay na grounds for impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Nakapanood ito sa sulat ni Representative Shel Jokno ng Akbayan Party List kay Batangas Representative Jervil Luistro, Chair ng House Justice Committee, na dumidinig sa impeachment complaints laban sa Vice Presidente. Kabilang sa mga dapat masuri ayon kay Jokno ay ang kopya ng SALN o Statement of Assets, Liabilities and Net Worth ni VP Sara mula 2022 to 2025, inclusive ang 27 at 2013 at 2016 at 2022 para masuri kung tama ang maidineklara ni VP Sara simula ng maglingkod sa gobyerno. Nais ni Jokno masuri ang mga records at certification mula sa Anti-Money Laundering Council kung merong mga kahina-hinala mga transaksyon. Dagdag pa ni Jokno, dapat makuha rin ng record ng National Bureau of Investigation sa ginawang pagwawala at pagbabagta ni VP Sara sa seguridad ni na Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Bukod dito ay kasama ang liham ni Jokno na ilipat sa custody si Ramil Madriaga sa House Committee on Justice mula sa kasalukuyang detention nito sa BJMP facility sa Taguig para matiyak ang kanyang seguridad dahil itinuturing itong vital witness sa impeachment complaints laban kay VP Sara. Ako si Milky Regunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Milky. Samantala, panukalang emergency powers para daw po maibaba ang excise tax sa langis. Wala pang sertifikasyon mula kay Pangulong BBM. Report mula kay RH14, Let Narciso Mislet. Ray Romel, hinihintay pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang report ng dalawang kapulungan ng Kongreso kaugnay ng panukalang emergency powers para maibaba ang excise tax sa produktong petrolyo. Ayon kay Palace Press Officer Pierre Castro, sa ngayon ay wala pang certification of urgency sa bill. Pero pagtiyak ni Castro, asahang sesertipikahan ito kapag nabasa na ng Pangulo ang report mula sa Senado at Kamara. Pakinggan natin si Jose Castro. Kapag ka po nandiyan na po ang committee reports ng dalawang Kongreso, yung Senate at saka yung lower house or House of Representatives, doon lamang po magbibigay po ng certificate of urgency. Aasahan po talaga na magbibigay po at papadala po ang Pangulo ng certificate of urgency. Lusot na sa second reading sa Kamara ang bill na magbibigay ng kapangyarihan kay Pangulong Marcos na suspindihin o bawasan ang fuel excise tax. Hinihintay naman ng Senado ang bersyon ng Kamara ng nasabing bill matapos maaprobahan in principle ang panukala sa Senate Ways and Means Committee. Ito si Let Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Maring Let Narciso. Samantala, 18 nagpakilalang dating Marines na potential witnesses, hindi suspects ayon sa NBI. Ay balita mo yan, RH number 15, Giselle Ricafort. Giselle. Standby muna kay Miss Giselle Ricafort. Tati munang tawagan lakay si Edniel Parosa. Ilago, naghain daw po ng disciplinary complaint laban sa abogado sa IBP. Ating alamin sa report ni RH52, Edniel Parosa. Edniel. Ray, naghain ng reklamo si Gabriela Portelis, Representative Sara Ilago, laban sa isang hindi muna pinangalanang abogado. Nagtungo mambabatas sa Integrated Bar of the Philippines, IBP, sa Pasig City kaninang tanghali upang formal na ihirit ang disciplinary action. Ayon kay Ilago, aray ito humantong sa disbarment o tuluyang pagbawi ng lisensya ng kanyang inareklamo sa abogasya. Pakinggan natin ang representative. We believe that this certain lawyer has violated
particular code of conduct for a professional responsibility and accountability. That's why it has been filed or will be filed before the IB. Ang tinig ni Congresswoman Ilago, hindi ba man pinangalanan ng abogado, una nang sinabi ng mambabatas na bukas siyang sampahan ng disbarment case si Attorney Ferdinand Topacio dahil sa umano'y bastos nitong naging pahayag. Umamin kasi ang abogado sa isang radio broadcast na pinagkasaan niya si Ilago na magkita sila noon sa isang hearing sa Department of Justice. Ginawa ni Topacio ang pahayag bilang reaksyon sa pag-alma ni Ilago sa imagination remarks ni Quezon City 4th District Representative Bong Sumtay sa actress na si Ann Curtis. Ipinagtanggol ni Topacio si Sumtay at sinabing natural lamang sa isang lalaki ang makaramdam ng pagnanasa. Parinindigan pa ng abogado, wala siyang pakialam kung dumugin siya sa galit ng Gabriela. Sagot naman ng Congresswoman, nakapanggigigil at nakapandidiri na isang abogado pa ay lumalabag sa bawal bastos law. Ako si Adniel Parrosa, Razor Age. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa Senado, mga opisyal ng BIFAR kinastigo dahil sa hindi pag-awat sa mga commercial fishing company na pumapasok pa rin sa municipal waters ng bansa. RH number 28, Paring Raymond at Paas. Paring Raymond. Paring Romel, kinastigo ng mga senador ang pamunuan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFAR dahil sa kabiguang tigilan ang pagpasok ng mga commercial fishing companies sa sakop ng 15 kilometrong municipal waters. Sa hearing ng Senate Committee on Agriculture na pinamumunuan ni Senator Francis Kiko Pangilinan, isinumbong ng mga mangingisda ng Nasugbo, Batangas na ayaw ipagamit sa kanila ng BIFAR ang kanilang motor bangka upang itaboy ang mga fishing boat ng Mercidar Fishing Corporation na nangingisda sa kanilang municipal water. Ayon kay Barangay Chairman Marlon Limbok ng Barangay Papaya, Nasugbo, Batangas, ang mga tauhan ng Philippine Coast Guard at Philippine National Police Maritime Group ang sumama sa kanila para itaboy ang Mercidar dahil inuubos nila ang mga isda na pakikinabangan sana ng mga maliliit na mangingisda. Hindi ito nagustuhan ni Senador Erwin Tulfo kaya kinalampag sina BIFAR Director Elicer Salilig at Attorney Zaldi Perez dahil hindi mawawala sa isipan ng ating mga mangingisda na protektado ng BIFAR ang Mercidar dahil ayaw silang sitahin. Ang pagpasok ng mga commercial fishing boats sa mga municipal waters ay nirereklamo ng mga LGU dahil kahit may desisyon na hinggil dito ang Korte Suprema ay may pending na motion for reconsideration. Sa susunod na pagdinig ng komite, patatawag ang mga may-ari ng Mercidar Fishing Corporation sa Navotas. Narito si Senador Erwin Tulfo. Pinagdinidribble-dribble nyo kami rito o nagpapatanga-tangahan. Either talaga mga tanga kayo o may tinatakpan kayo, may tinatago kayo. Kung di pa nagsalita yung isang grupo ng tiga ng Sugbo, ayaw nyo lapitan yung Mercidar ba yun? Mercidar? Bakit? The question is, hindi ba ninyo tinanong, oy, after this hearing, Director Salilig, you asked the BIFAR Calabarzon, bakit hindi niyo tinulungan? Pinasakay, ginamit yung MCS natin. Can you do that, Attorney Zaldi Perez? Can you ask your regional director why you did not allow the fishermen from Nasugbo, Batangas to use your vehicle to drive away those Mercidar fishing boat? Yes, Your Honor. Ang bahagi ng hearing kanina sa pananalita ni Senador Erwin Tulfo. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Lakay Raymond. Samantala naman, US-ASEAN Business Council, ASEAN Business Advisory Council, Philippines, isinapormal na raw po ang kasunduan bilang suporta sa 2026 chairship ng Pilipinas. Report mula kay RH4, Ms. Karen Oyong. Ms. Karen. Yes, kasamang Ray, kasamang Romel, nilagdaan ng mga kinatawan ng US-ASEAN Business Council o USABC at ng ASEAN Business Advisory Council Philippines o ASEAN BAC Philippines ang isang kasunduan na susuporta sa chairship ng Pilipinas sa 2026 ASEAN at ang pagsulong sa mga dialogo sa pagitan ng pamahalaan at sektor ng pagnenegosyo at pamumuhunan. Ang naturang Memorandum of Understanding o MOU ay nilagdaan ni Herminio Bagro III ng USABC
at Jose Maria Joey Concepcion III, ang chairman ng ASEAN BAC Philippines, kasabay ng inaugural roundtable session kamakailan. Sabay rin ito ang paglunsad ng 5-session roundtable series kung saan mabibigyan ng platform ang mga negosyo at mamumuhunan na makipagdialogo at makipagtulungan sa pamahalaan ng Pilipinas upang mas mapalago ang ekonomiya ng bansa at ng ASEAN. Ay kay Bagro, sabay na Pilipinas bilang chair ng ASEAN, mahalagang maging katuwang ng pamahalaan ng pribadong sektor sa paghatid ng mga measurable outcomes, partikular na sa isyu ng sustainability, kalusugan, digital transformation at supply chain resilience. Sinang-ayunan ito ni Concepcion sa pagsasabing sa pamamagitan ng naturang partnership, itinatatag o itinatatag na ang isang platform kung saan direktang masusuportahan ng national priorities at regional integration sa pamamagitan ng private sector solutions. Ayon sa kanya, ito rin ay pagsisiguro na mananatiling competitive, resilient at future-ready ang ASEAN. Isinagawa na ang unang session ng Round Table Discussion Series ukol sa sustainability and food security, kung saan nagsanig puwersang ilang senior government officials, U.S. companies, development experts at policy advisors upang pag-aralan ng intersection ng food systems, environmental sustainability at public health sa ASEAN. Ito ang mga issue na nangangailangan ng tinatawag na coordinated action. Ako si RH4 Karen Oyong, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Balikan natin si Giselle Ricafort, ang kanya report, 18 na nagpakilalang dating Marines, mga potential witnesses, hindi suspect ayon sa paglilinaw ng NBI. Ibalita mo yan, Giselle Ricafort. Giselle. Nilinaw umano ng National Bureau of Investigation na potential witnesses at hindi mga suspect yung 18 na nagpakilala na mga dating sundalo at security aid umano ni dating Congressman Saldico ng Ako Bicol. Ito yung idinigiit ni Attorney Levy Baligod matapos yung paggarap nila sa pina ng Bureau ngayon. Ayon sa abogado, maglalatag sila ng mga ebidensya laban sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap umano ng mali-maletang pera mula sa nagbitiw na mambabatas. Babalikan niya yung mga dating sundalo sa NBI sa susunod na linggo para magsumite ng karagdagan na mga dokumento maging yun daw na mga pruweba. Kasabay nito, kinwestiyon ni Baligod yung isa-isang pagkausap daw sa ex-marine ng NBI dahil kailangan anya ng abogado bawat isa para dito. Gayunpaman, pumayag na raw sila sa prosesong ito ng Bureau dahil wala naman daw silang itinatago. Pakinggan natin. So the NBI cleared na hindi mga suspects ang mga ito, kundi mga potential witnesses. At magkakaroon kami ng susunod na proseso para maglatag kami ng ebidensya laban doon sa mga pinangalanan nila sa kanilang affidavit. Balik kami dito para sa mga dokumento, mga ibang ebidensya. Sabi kasi sa subpoena, they just want to establish the identity ng mga 18. So sabi ko, okay lang kami sa identity. So pinakita namin yung kanilang serial number, government-issued identification cards, etc. Kami na magtanong pa sila. Kaya inisa-isa nilang tinanong kanina. Inisa-isa silang tinanong kanina at okay naman. Sabi ko nga, very productive po yung araw na ito para sa hinahangad natin na magkaroon ng hustisya doon. Paki-re-establish nga, please. Nawala si Giselle. Stand by, Giselle. Anytime, kaugnay pa rin ang balitang yan. Samantala, atin mo ng tawagan na report mula kay Noche Cacas, higit 300 pamilyang nasunugan sa Maytondo, Maynila. Abay tumanggap daw po ng tulong mula kay Senador Bongo. Report mula kay Noche Cacas. Noche. Napangiti ay ngayon nang pumating dito si Senator Kuya Bongo sa Parola Compound. Noche. Romel. Yes, sir, Romel. Ray. Putol-putol Wala ka. From the top. Nalulunod. Yan, mahigit 300 pamilya ang pinasaya ni Go sa hatid tulong tulad ng grocery bags, water container, pambili ng pangangailangan.
Noche. Awang ka. Sige, babalikan natin si Noche mamaya. Kakas pag may pagkakataon. Samantala, 22 persons deprived of liberty sa BJMP Caloocan City Jail makakuha ng Good Conduct Time Allowance. Ibalita mo yan RH number 23, Edwin Duque. Edwin. Kay Rodel Nakairay, masaya ngayon sa pamilya ng 22 PPL wala dito sa Caloocan City Jail. Makatanggap ng Good Conduct Time Allowance ngayong araw, March 12, 2026 at inasahan makakalaya na bago matapos ang buwan nitong Marso. Ang naturang hakbang ay bahagi pa rin ng pinaigting na detention program ng BJMP upang mabawasan ang pagkakit ang mga pasilidad at mabigyan ng pagkakataon ang mga kwalipikadong PDL na makapagsimulang muli sa kanilang buhay. Sa pambuno ni Chief Superintendent LNB Barrios, ang DSC, Dela Warden ng Caloocan City, mas pinalakas pa niya ang mga programang magbibigay daan sa legal proseso at maayos na pagpapalaya sa mga karapat-dapat na PDL. Malaki rin na niya naging patil ng mga para-legal officers, federal records officers at ang Caloocan City Jail dahil sa kanilang patuloy na nakipag-ugnayan sa mga korte at sa parole and probation office upang mapabilis ang pagpuproseso ng mga kinakailangang dokumento para sa agarang pagpapalaya ng mga kriminal. Ang DCPE ay ibibigay sa mga kwalipikadong kriminal lamang na nagpapakita ng mabuting asal habang nakakulong sumunod sa mga patakaran ng pinan at aktibong pakikilahok sa mga seminar, programang pang-rehabilitasyon. Ay sa pamunan ng Caloocan City Jail, ang mga ganitong programa ay patunay na ang layunin ng sistema ng hustisya ay hindi lamang parusa, hindi pagbabago, pag-asa at panibagong pagkakataon para sa bawat taong handang magbagong buhay. Samantala, lumahok naman ang pamalalungsod ng Balabon sa National Simultaneous Earthquake Drill para sa unang quarter 2026 ay pinirgiri sa Dural. Ang paglahok sa first quarter na ito sa National Simultaneous Earthquake Drill ay mahalaga dahil hindi lang ito nagbibigay ng mga kaalaman, kundi isusulong din ito ang pagkakaisa sa pamamagitan pa rin ng pagpapalakas sa mga sistematikong paraan na protekta sa buhay ng bawat isa, lalo na kung may lindol at iba pang kalamidad. Aros 1, hindi ito pinagulat na sa Ronso sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Thank you, Edwin. At ibalikan mga kaibigan na report mula kay Noche Kakas. Noche. Lakay Ray, nakangiti ang mga nasunugan ng makita si Senator Bongo ito sa Parola Compound, Barangay 20, Tondo, Manila. Mahigit 300 pamilya Lakay Ray ang pinasaya ni Go sa hatid na tulong tulad ng grocery bags, water container at kunting halagang pambili ng kanilang pangangailangan. Ayon kay Go, hindi niya kayang tiisin na nagpapalamig lang sa kanyang opisina habang marami ang mga nangangailangan ng karamay at tulong sa oras ng kanilang kalungkutan. Ayon pa kay Go, kailangan dalhin ang serbisyo direkta sa mamamayan, lalo na umano sa mga helpless at hopeless tulad ng mga nasunugan na walang matatakbuhan, kundi ang pamahalaan. Pinasalamatan naman ni Go ang pamahalaang lungsod ng Maynila sa maagap na pagtugon sa mga pangangailangan ng mga biktima sa tulong naman ng DSWD. Harit sa 27, Noche Kakas PCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Noche Kakas. Rapido, hataw, balita. Standby ho mga balita mula po sa mga probinsya. Pilipinas ang oras, alas 2:38. Ang oras na yan ay hatid sa inyo. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala.
galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. ACS. Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mx3ph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blues. Amoy kala, amoy good vibes. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for? Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy
Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. NBC Millones, NBC Millones. Mamimigay na naman kami dito sa MBC ng 1 million pesos! Sa isang malinis na papel, ilagay ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ipasok sa loob ng isang white legal-sized envelope. Kalakip ang alinman sa mga required proof of purchase o POP. At sa labas ng envelope, ilagay ang NBC Millones 2026, ang POP na ginamit at ang MBC station na iyong sasalihan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa MBC station sa inyong lugar. DZRH, Love Radio, Yes FM, Easy Rock, Aksyon Radio. Pagkakataon na manalo ng hanggang 1 million pesos sa Grand Draw at libo-libo pa in cash prizes sa 10 weekly draws sa mga MBC stations nationwide. Dito sa MBC Millones 2026. Sali na! MBC Millones is brought to you by Pride Detergent, Smart Dishwashing, Shield Bath Soap, Unique Toothpaste, White Rose, Charm Fabcon, Star Wax Floor Wax, San Miguel Pale Pilsen. See posters or visit our Facebook page for more details. Promo period is from January 10 to March 27, 2026. DTI Fair Trade Permit number FTEB 244864, series of 2025. Drink responsibly. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy Nucala Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Ang niyo pa rin po mga lingkod sa pagbabalita, sina Ray Sibayan. Romel Fuertes. Para pa rin po sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Mga balita ho mula po sa mga probinsya. Ranchada Probinsya. Rapido Hatang Balita. Apat na suspect sa pagpatay at pagsunog sa dalawang individual sa Nueva Ecija. Hawak na raw po ng pulisya. Ating alamin sa report ni RH25, Grace Ansano. Grace. Grace. Yes. Go ahead sa iyo report. Yes, halos magkasunod lamang na natagpuan ang mga labi na mag-asawang nawawala noong March 6 pa at sinasabing sakay ng kanilang tricycle o mas kilala sa tawag na kolong-kolong. Kinilala ang natagpuang babae na nakasilid sa sako at itinapon sa irigasyon sa bahagi ng Barangay Cabu sa Cabanatuan City kahapon lamang ng hapon. Kinilala ang biktimang si Meli de los Trinos at ito ay 55 taong gulang. Unang natagpuan noong Lunes sa liblib na lugar sa Barangay Popolon sa Palayan City ng ilang residente na nakasilid naman sa sako rin ang asawa nito na kinilalang si Romeo de los Trinos. At kahapon nga ay isang masangsang na amoy ang nang madaanan ng mga residente sa bahagi ng irigasyon sa Barangay Cabu sa Cabanatuan City. At sang hanapin ang pinagmumulan ng amoy na ito ay tumambad ang bangkay ng isang babae. Agad na ipinagbigay alam sa mga barangay official at ng PNP. Dito nga natagpo ang isang bangkay ang nakasilid dito. Agad namang kinumpirma rin ito ng mga kaanak matapos na magtungo sa pinagkatagpuan na sa bangkay ng babae. Sa ngayon, hawak na ng mga otoridad ang tricycle na na-recover din malapit doon sa pinangyarihan. Panawagan ng anak ng mag-asawang pinaslang ay hustisya at sa panayam ng DCRH kay Rome na anak na ng mga biktima at kasalukuyang nasa Saudi Arabia pa, umaasa itong makakauwi ng maaga
para maasikaso ang labi ng kanyang mga magulang. Yan ang ating update. Ito si RH25, Grace Vera Sanzano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, halos 300 piraso ng granada na pag-aari umano ng Dawla Islamia ma-recover sa bayan ng Morogong sa Lanao del Sur. Ibalita mo yan, RH number 19, June Dimakutak. Parin June. Yes, Paring Romel, 290 discover at na-recover ng government troops habang nagsasagawa ng security patrol sa bahagi ng barangay Piagalungan, Marugong, Lanao del Sur. So nagpapatuloy na military security monitoring of kabundukang baha, Marugong, Lanao del Sur. June. Nawawala signal mo, June. Standby, June Dimakutak. Samantala naman, meron tayong update mula kay Eric Dastas. Eric? Eric? Go ahead, Eric Dastas. Wala si Eric. Sige, dito muna tayo sa report mula kay Jane Galit Bantayan. Illegal na pagbebenta ng krudo sa Lauang, Northern Samar. Bantay sarado ng kapulisan. Jane? Nagpapaayag ang PNP na mahigpit ang kanilang pagpapatupad sa probinsya sa anti-hoarding and fuel dispensing measures ngayong patuloy ang pagtaas ng presyo ng krudo. Bahagi ng kanilang pagbabantay ang isang police unit ng PNP, ang Lauang Police Station. Nagpapaalala at nagbabala sa publiko na sumunod sa mga pinapatupad na patakaran o polisiya laban sa hoarding at sa tamang pamamahagi ng fuel. Paliwanag ng PNP Lauang, ang mga hakbang na ito ay ginagawa upang matiyak ang patas na supply ng gasolina at maiwasan ang kakulangan doon sa kanilang lugar. Hinihikayat ang lahat na makiisa at agad-iulat sa mga otoridad ang anumang kahina-hinalang gawain na may kinalaman sa hoarding o illegal na pagbibenta ng gasolina. Mula sa Aksyon Radyo Katarman, RH34 Jane Galit Bantayan ng DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Jane. Ating balikan na report mula kay Eric Dastas. Eric? Uraya, 11 board members ng Laguna ang personal na humarap kay Governor Sir Aragones na nanindigan at nagpahayag ng pagsuporta sa mga programa ng gobernador para sa naturang lalawigan. Ito'y matapos umugong ang balitang di umano ay balak harangin at ipitin ng ilang miyembro ng Sangguniang Panlalawigan ang supplemental budget kung saan nakapaloob dito o nakalaan para sa mga programang pangkalusugan ng lalawigan ng Laguna. Nauna nang iniulat ng Irian matapos na alisin sa pwesto na walang abiso at itinaunpang walang sesyon noon si board member Jam Agaraw na inalis sa makapangyarihang pwesto ng Committee on Appreciation and Finance. Nagpasalamat naman si Governor Sal Aragones sa labing isang board members na hayagang nananindigan ng kanilang itataguyod ang mga programa ni Governor Aragones at hindi nagpadala sa pamumulitika ng ilan at mas pinili ang matuloy ang benepisyong mga programa para sa mga mamamayan ng Laguna. Magugunitang kulang sa 30 butika na ang namamahagi ng libreng maintenance ng gamot para sa mga Lagunense. Gayon din ang pagtatayo ng mga dialysis at chemotherapy centers at pagtatayo din ng mga bagong gusali ng ospital para sa mga Lagunense. Ito si Eric Basas para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Eric. Samantala, balikan natin si June Dimakutak. Parang June! Yes, Paring Romel, sa nagpapatuloy na military security monitoring operation sa mga kabundukang bahagi ng Marugong, Lanao del Sur, na-discover at na-recover ng mga tropa ng 55th Infantry Battalion ng 103rd Infantry Brigade at 64th Infantry Battalion Philippine Army under Joint Task Group 3 Red Arrows at 101st Infantry Brigade ng JTF Zampelan ang eksaktong bilang na 295 piraso ng hand grenades na nasa isang taguan lamang. Ang lugar ay kasukalan na nasa boundaries ng AOR ng Joint Task Force Red Arrow sa Joint Task Group Haribon. Sa tanong kung kanino o anong grupo ang nagtago ng ganitong kadaming pampasabog, ayon sa JTF Zampelan, ito ay pagmamay-ari umano ng Dawla Islamia Maute Group.
Batay sa assessment ng naturang Joint Task Groups, ang accomplishment na ito ay may negatibong impact sa operational capacity ng mga natitirang Dawla Islamiyah Maute Group na minsang lumusob sa Marawi City noong 2017 at patuloy pang banta sa seguridad sa Mindanao. Ayon naman kay 1st Infantry Tabak Division Commander Major General Yegor Ray P. Baroquillo, ang tagumpay na ito kontra terorismo ay tagumpay na nagkakaisang taong bayan at ng 1st Tabak Infantry Division. Mula sa makulimlim na panahon sa Central Mindanao, RH19, June Dimacuta, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, June. Samantala, higit daw po sa kalahating milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu na recover sa La Paz, Iloilo. Yung pong suspect nakatakas. Report mula kay Jocelyn Maki mula sa Action Radio Iloilo. Jocelyn. Nabigo ang mga operatiba ng Iloilo City Police Station 2 sa La Paz na mahuli ang 35 anyos na subject sa drug buy-bust operation sa Barangay Baldoza nang madiskubre na pulis ang kanyang katransaksyon. Ayon sa hepe na sa Police Captain Himel Acuesta, mabilis na nakatakbo si alias Gigi matapos maibigay sa police pusher buyer ang drug item na nagkakalaga ng 16,000 pesos. Dahil dito, inimbentaryo na lang ng pulisya ang mga naiwan na sachet ng suspected shabu sa bahay ng subject na nagkakalaga ng mahigit 600,000 pesos. Mula sa Action Radio Iloilo, ito si Jocelyn Maki para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Isang paaralan sa Bacolod City, binulabog ng mass shooting threat. Ibalita mo yan, RH number 46, Rex Cantong Rex. Sa ngayon, isinagawa ang online class ng St. John Institute sa lungsod ng Bacolod matapos umuwi ang mga estudyante dahil sa pangangambang dulot ng Facebook post na mass shooting threat sa mga estudyante. Ayon kay Police Major Eugene Tolentino, hepe ng Police Station 2 ng Bacolod City Police Office, pinaberika ng mga otoridad ang screenshot post kung bago o reposted lamang ang nasabing mensahe. Dagdag pa ni Tolentino, hindi man related sa isyo ng nakaraang tweet subalit nakasaad na mayroong mass shooting sa mga estudyante sa nasabing paaralan. Dagdag pa ni Tolentino, mayroong mga person of interest na ang mga otoridad kung sino ang may kagagawan ng nasabing mensahe at iimbitahan para sa investigasyon. Sa ngayon, secured naman ang nasabing paaralan at mga estudyante. Ito si RH46 Rex Cantong para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Rex. Samantala, street level na drug pusher naresto daw po sa isang buy-bust operation sa Dagupan. Report mula kay Freddy Fajardo. Freddy. Sunod-sunod ang matagumpay na operasyon ng Dagupan City Police hinggil sa illegal na droga sa lungsod at kagabi, pasado alas 11:16, nagsagawa ng operasyon sa Barangay Bunuan, Binlok sa syudad na nagresulta ng pagka-aresto ng isang street-level individual na lalaki na sa hustong gulang na residente ng Barangay Salaan, Mangaldan, Pangasinan. Ayon kay City Police Director Colonel Arnold Solomon, isang nagkunyaring bayad sa kanyang mga tauhan sa City Drug Enforcement Unit katuwang ang City Intelligence Team at nakabili sa suspect ng 2 plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 5.1 grams na may standard drug price na 34,680 pesos. Kaya agad itong inaresto. Nasamsam sa suspect ang markmaning ginamit sa operasyon, kasong paglabag sa Republic Act 9165, Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002 ang ginakaharap ngayon ng akusado na nasa likod ng Rias na bakal ng Dagupan City Police Station. Mula sa Aksot Radio Pangasinan, ito si Freddy Fajardo, Arister Tate, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 6 na matataas na opisyal ng NPA sa Ilocos at Cordillera na aresto sa Tarlac City. RH number 41, Romy Gonzalez. Natimbog ang 6 na matataas na leader ng New People's Army sa Ilocos at Cordillera Region sa inilunsad na raid ng pinagsanib na operatiba ng pulis at militar sa isang hinihinalang safe house
sa barangay Baras-Baras, Tarlac City. Sa bisa ng multiple warrant of arrest sa mga naarestong NPA leader ay nakilalang sina Jailer Anglaw Sugaw alias sa Jam, Ana Marie Rilloraza Leong alias sa Majoy, Gabriel Kennedy Lawing Bangibang alias Akbar, Teresa Faliknang Forag alias Sisa, Renato Hines alias Siway, at Mark Adrian Menjola Tolentino alias Compass na residente sa Baguio City. Linusod ng mga operatiba ng PNP, CIDG Tarlac, Cordillera PNP, Tarlac City Police, Philippine Army at iba pang police units ang safe house bandang alas 3:30 na madaling araw kahapon at binakipang 6 na NPA leader at 5 pang personalidad na hindi pinangalanan. Nasamsam sa naturang raid ng mga otoridad mula sa 11 isang caliber 45 pistol, 5.56 caliber rifle, magazine, bala, cellphone, flash drives, Wi-Fi devices, ID cards, at 11,000 pesos cash. Ito si RH41 Romy Gonzalez Merced, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Romy. Isa namang lalaking wanted daw po sa kasong homicide, arestado sa Bataan. Report mula kay Danny Kumilang. Danny! Nadakip ng Philippine National Police dinalupi ang Bataan ang isang individual na may nakabimbing kaso ng homicide matapos isilbi ang warrant of arrest na inilabas ng hukuman. Isinagawang operasyon alinsunod sa umiiral na batas at mga pamantayan sa operasyon ng pulisya. Naitala rin ang buong operasyon gamit ang body-worn camera alinsunod sa kautusan ng Supreme Court of the Philippines. Ipinaalam sa inarestong suspect ang kanyang mga karapatang konstitusyonal at dinala sa impila ng pulisya ng dinalupian para sa kaukulang dokumentasyon at disposisyon. Muling iginit ang pulisya ang patuloy na pagpapatupad ng kampanya laban sa kriminalidad at ipinalalahanan ang publiko na may parusa ang pagtatago o pagbibigay ng proteksyon sa mga taong may nakabimbing warrant of arrest. Danny Kumilang, RH37, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Mga babaeng pulis sa Palo Leyte magpakitang gilas sa paghawak ng baril ngayong Women's Month. RH number 32, Jimmy Angay-Angay. Jimmy. Mga kababayang kapulisan sa PNP Camp Roberto Cangriong Palolete pinakitang galing sa shooting range na sinagawa na competition kaninang umaga. Ito ang sinabi ni Police Regional Office 8 Regional Director Brigadier General Jisung Kapoy. Presente dito ang mga iba't ibang opisyal ng PNP sa region at sa Tacloban. Pinangunahan ito ni na Police Regional Office 8 PCR Chief Police Colonel Jennifer Sompo at Chief ng Regional Medical Dental Unit Police Colonel Maria Cristina Revillon. Isang kompetisyon hinggil sa Women's Month Celebration para mahasa din sa paghawak ng baril ang mga kababayan na kapulisan o kay Juana Tatama Ka Fan Shot Competition. Nabatid kada quarter sinasanay palagi mga kapulisan sa paghawak ng baril para maging epektibo ito sa kanilang trabaho. Dito sa DYVL Action Radio Tacloban, ito si RH32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Salamat sa matumutok po sa ating balitaan. Ngayon pong hapong ito mga kaibigan ng Webes. Magandang hapon, Sir Els Bartolome. Ayan, yan ni dating PNP Chief. Nakapudpudot ka na. Bartolome, kaya nga asa Tarlac ba sila? Siguro. Salamat sa ating mga kasamahan sa DZRH News Team. Si Kyle Bulyas, kay Don at kay Jeric at sa ating mga classmate. Hindi po mga lingkod mga kaibigan, sina Ray Sibayan at Romel Fuertes. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ang oras alas 3:02 ng hapon. RH! Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Calaberry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes.